kamusta? Naisip mo na ba na baka yung pinakamalaking oportunidad para lumago ang misyon mo, nasa kamay mo na pala. Pero baka hindi pa natin ito lubusang nagagamit. Yan yung tatalakayin natin ngayon. Gamit yung mga source mo na naguugnay ng prinsipyo sa Biblia sa, alam mo na, digital na pamamaraan para sa ministry partnership. Yung konsepto nga ay The Digital Vineyard. Sisilipin natin yung mga idea mula rito. Para sa mga tulad mong laging gustong matuto pa, ang goal natin, tulungan kang maintindihan kung paano pwedeng baguhin ng digital tools yung pakikipag-ugnayan at pagkalap ng suporta. Pero syempre, habang nananatiling tapat sa pundasyon ng pananampalataya mo. Okay, simulan natin to. Isa sa mga malaking reality na hinaharap ng marami, baka kasama ka na rito, ay yung paggamit pa rin ng mga medyo luma ng paraan sa support raising. Yung parang balik tayo sa 90s minsan. Alam mo yon, pwedeng mabagal, nakakapagod din, tapos parang hindi na kasing effective sa bilis ng mundo ngayon. Tama ba? Pero eto na, may pagbabago ng nagaganap eh. Hindi na lang extra, kumaga, ang digital platforms. Nagiging na sila, mission critical. Yung pagbuo ng partnership, hindi na lang siya isang campaign na may simula at dulo. Parang pang-araw-araw na rhythm na to, na kailangan ng bagong diskarte. Kasama na dyan yung online storytelling, tapos data management, automation, pati yung matatalinong donation platforms. Oo. At alam mo, ang isang mahalagang pagbabago sa pananaw dito na baka hindi agad halata ay hindi lang ito tungkol sa tech. Diba? Ito'y paglipat mula sa kaisipan na parang namamalimos ka. Papunta doon sa pag-aalok ng imbeasyon. Isang paanyaya para maging katuwang. Co-laborer, kumaga, sa kwento at misyon ng Diyos. Hindi ka humihingi lang. Nag-aanyaya ka sa isang makabuluhang partnership. Ganda ng paglilinaw na yan, mas positive yung dating at para mas ma-visualize natin tong bagong pananaw na to, dito napapasok yung metapora ng digital vineyard mula sa mga materials mo. Paano nga ba ito maihahalin tulad sa digital ministry? Okay, sige. Isipin mo isang ubasan sa tinatawag nating digital vineyard. Yung lupa, yung soil, yan yung tiwala. Tiwala na naitatanim, lumalago sa mga relasyon. Tapos, yung mga bagging, yung vines, yan yung mga digital channels natin. Email, social media, websites, mga ganon. Yung pruning o pagpupungos, yan yung patuloy na pag-aayos ng ating mensahe, pati yung proseso, para mas malinaw, mas effective. At yung ani, yung harvest, dalawa yan eh. Parehong espiritual, yung pagbabago sa buhay ng tao, at material, yung provisions para sa misyon. At yung mga digital tools, yung CRM, automation, giving platforms, parang sila yung mga modernong kasangkapan natin sa pag-aalaga nitong ubasan. Wow! Ang linaw nung analogy, napakagandang halimbawa at importante ring idiin based dun sa mga sources mo na yung partnership mismo, hindi naman to bagong konsepto, di ba? Parang pattern na to na makikita natin mula pa sa Genesis, kina Adan, Noah, Abraham, tapos hanggang sa mga unang Kristiyano, sa Acts, pati sa mga paglalakbay ni Pablo. Sinuportahan siya ng mga iglesia, ng mga tao. So, ina-apply lang natin yung timeless principle na to sa panahon natin ngayon. Tama ka, exactly. At kung titingnan pa natin sa mas malawak na picture, yung partnership, hindi lang siya basta suporta para sa misyon. Ito mismo, bahagi na ng misyon. Yung pagtutulungan, yung pagiging katuwang sa gawain. Manifestation na yun ng Kingdom of God eh. Okay, so kung ganun, paano natin ito gagawin sa practical na paraan? Ano yung mga key strategies na binabanggit sa sources? Mukhang nagsisimula lagi sa kwento. Anahin daw yung kwento ng tao, ng impact, bago yung paghingi. Tapos may konsepto ng digital stewardship. Ano yon? Oo, importante yan. Yung digital stewardship, ito yung responsible na paggamit ng mga tools na to. Halimbawa, yung CRM, di ba? Customer Relationship Management. Gamitin mo hindi lang para sa listahan ng pangalan. Gamitin mo para maalala mo yung mga prayer request ng partners mo. Personal yan eh. Tapos yung email automation. Pwede kang magpadala ng regular encouragement, updates, hindi lang yung puro hingi. Social media naman,
para bumuo ng community talaga, hindi lang broadcast. At syempre, yung giving platforms para madali lang talaga yung pagbigay para sa kanila. At kasama sa stewardship, yung ethical use. Napaka-importante niyan. Transparency sa pondo, pag-ingat sa data privacy, iwas sa manipulative na storytelling, at syempre, accountability. Pero ito yung common concern, di ba? Yung hindi ba magiging malamig, masyadong impersonal, parang robot na yung dating kung naka-automate lahat? Lalo na sa ministry na, alam mo na, super importante ang personal connection. Yan yung critical na tanong talaga. At ang susi dyan, nasa pagtrato natin sa data at automation. Yung data kasi, hindi lang yan numero. Representation yan ng mga tao, ng kwento nila, ng tiwalang binigay nila sa'yo. Dapat ituring na parang sagrado. Tapos yung automation, hindi yan pamalit sa personal connection. Actually, ang goal niyan dapat ay palayain yung oras mo para yung mga paulit-ulit na task, machine na gagawa. Tapos ikaw, mas makafocus ka sa mas malalim, mas personal na ugnayan. Ginagamit natin yung tech para mas mapahusay pa yung relationship, hindi para takasan ito. Gets. Malinaw na malinaw. So, mula sa mga lumang pamamaraan, nakita natin yung potential ng pag-embrace sa digital tools, hindi nang para mapabilis ang trabaho, kundi para mas mapadalim pa yung partnership sa ministeryo. Ginamit natin yung digital vineyard bilang gabay na may ugat sa Biblia at nakita natin yung halaga ng kwento, ng tamang diskarte, at syempre ng integrity. So ano ngayon ang ibig sabihin nito para sa iyo na nakikinig? Ikaw na nagsusumikap sa iyong misyon, lalo na sa gitna ng digital age. Etong mga prinsipyong ito, pwede mong maging framework para maging mas efektibo ka pero at the same time, nananatiling tapat sa pananampalataya mo at sa mga taong pinaglilingkuran mo kasama ng mga partners mo. Oo, at nag-iiwan ito ng isang mahalagang tanong para pagnilayan mo. Higit pa sa paggamit lang ng bagong teknolohiya, pag-isipan mo to. Paano kaya kung bawat digital interaction mo, bawat email, bawat post, bawat click, ay ituturing mong isang pagkakataon para sa discipleship, isang imbitasyon tungo sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa misyon ng Diyos? Paano kaya nito pwedeng baguhin hindi lang yung mga pamamaraan mo, kundi yung puso mismo, yung core ng iyong ministeryo? Yun ang iiwan ating tanong sa'yo.